Hello guys, welcome back to our channel. Ayan, so guys, today's episode is pag-uusapan natin yung mga gustong mag-negosyo ng motor parts. So, pag-uusapan natin guys kung makakano yung pinuhunan ko sa shop natin. So, bago tayo magsimula at pag-usapan natin guys, tingnan nyo muna itong ating shop. Ayun, so yun yung progressions ng ating shop guys. From the beginning, yung ginagawa pa lang yung shop until such yung nabuo na natin yung shop. Ayan, so ito yung ating shop guys sa likuran. So, papakita ko sa inyo guys ha. Ayan, so yun yung ating shop. Ayan, maliit lang yung sukat niya guys. Nasa 7 lang yung kanyang yung lapad. And then, ang yung kanyang ayan, width niya, eto, sa width niya guys is 4 lang, sing lapad lang ng plywood. Ayan, pero naka-glass tayo sa harapan guys, and then meron tayong canopy sa babaw. So halika tayo, halika yung pasok tayo sa ating
Okay, so ang total na nagastos ko dito guys is almost 100,000. Lahat-lahat na yun guys, ito lahat ng mga items at saka sa construction na nagastos natin dito sa ating helmet shop. Ayan, so helmet and motorcycle accessories. Ayan. At currently is pinaprocess natin yung ating business permit. Pero ngayon, meron na tayong DTI at saka yung business barangay permit. So, kukuha lang natin. And baka next week, ayan, ipaprocess na natin yung BIR. Yan, kailangan natin ng BIR. Kasi kailangan natin mag-tax para maging legal tayo. Ayan. So, ito kasi yung mga patok talaga guys na magandang pasukan ngayon sa negosyo. Itong mga ganitong mga klase ng mga items na pwede nating ibenta. Kasi napakadaming nagmomotor ngayon guys. At yung iba talaga kailangan nila ng mga ganitong items. Lalong-lalo na to yung sa mga items natin na mumurahin lang. So, affordable naman siya lahat-lahat. At yung mga hindi kayang gumastos ng mga 4,000, 5,000 up na mga helmet guys. Yan. So itong pinili ko is talagang pangmasok. Yan guys So almost 100,000 yung ating nagastos lahat. Hindi pa kasali yung mga permits nating ipaprocess. At saka hindi pa rin kasali yung mga idadagdag nating mga equipments dito sa ating helmet shop. So mostly talaga aabot na to ng mga 150,000 kapag napuno na itong ating helmet shop. Ayan. So, and then meron din pala tayong isang empleyado. So, siya yung nagbabantay. And then yun ano pa? Ano pa bang pwede natin pag-usapan? Ayan, so mag-comment na lang kayo sa comment section below. Ayan. So, sisikapin kong sagutin yung inyong mga katanungan kung ano ba ang gusto nyong iklaro sa pagka-negosyo ng ganitong klaseng negosyo. Alright. So yun guys, maraming salamat po sa panonood. I hope na nag-enjoy po sana kayo at may natutunan kayo. Sa mga gustong mag-open ng kanilang